Welcome again sa ating new lecture. So, to start this lecture, let's select first the lecture 4 or 5 depending on your section. Let's use this as our template muna. And then, tuturo ko ngayon sa inyo yung paggamit ng datum sa Revit. So, tulad ng naging discussion natin sa unang mga lectures natin, pag sabing datum, ito yung mga references, no? Usually line and plane ito para i-define natin yung certain elements sa Revit. So, kung gusto ninyong i-define yung mga levels, so level line ang mga datum natin. Pero kung gusto niyo i-define naman ay location ng columns and beams, grid line naman yung ating datum. Kapag gagawa ng any Revit template or Revit project, ang una-una talagang tinitinan is yung elevations, itong building elevation. So, buksan na natin itong south elevation. South elevation is the front elevation here. Ito yun, ah. Yan. Ito yung south elevation natin. So, pwede natin buksan dito or pwede nyo i-double click yung elevation tag. Tapos, yan. Ito yung sinasabi natin kanina ng mga level lines. Okay. So, ito muna yung ayusin natin at i-discuss ko na din. Okay. So, para mabago mo yung mga level lines, all you have to do is click one. Tapos, pag na-click mo na siya, magiging blue yung mga labels. These are labels. Tapos, pwede mo lang silang baguhin. For example, this one, ground floor plan, pwede mo siyang palitan ng pangalan. For example, gusto mong pangalan sa kanya ay ground floor level. Kasi, pag ground floor plan, o dapat nandito lang yun, di ba? So, dapat pangalan nito ay ground floor level. Tapos, enter natin. Pag enter mo yon, may lalabas na confirmation dialog. Sabi, would you like to rename corresponding views? Pagka ni-yes natin, pati itong nandito sa ceiling plan, mapapalitan ng pangalan. Pati yung nasa structural plan, kung may structural plan tayo, no, hindi mapapalitan ng pangalan. So, i-yes natin para lahat sila automatic na. Ground floor level ang magiging pangalan nila. Ayan, automatic na siya. Ayan. Okay, so this is the ground floor level. This one should be, since bungalow lang naman ang gagawin natin, lagyan natin siyang bottom of, or bot na lang, bot of roof beam. Tapos, yes lang natin yan. Okay. Tapos, itong nasa baba, top of foundation wall, slab, footing, footing, I think, pwede natin itong ibaba na lang muna, no? For example, itong top of foundation wall, let's make this negative 1,000. Slab, footing, 4,000. Sige, i-okay lang muna natin iyan. Okay? Kasi, ang gagawin natin, magdadagdag tayo ng mga level lines. Okay? So, ang command for level line is LL. Yan, LL. So, mag-place level ka na kapag ka nag-LL tayo. Okay? So, this is a new feature ulit sa 2026 na Revit, no? So, dati hindi ganito yung itsura ng pag-place ng level. Yan. Ngayon, pwede tayong mag-place ng level through using create a plan view. Yan. Bisibihin, kapag gumawa ka ng level line, automatic magkakaroon ka ng plan view. Pagka naka-uncheck to, wala kang magagawang plan view dito. Okay? So, try muna natin gumawa using pick line. Okay? Usually, pick line ang ginagawa kapag ka meron ka ng mga levels dito. So, pick line natin, tapos offset. For example, ang gusto mong distance ng ground floor level to your gagawin natin is ceiling line. Gawin natin siyang 3 meters. Okay, so 3 meters. Enter. Tapos, lagay ko dito. Ayan. So, automatic, kung ano yung last level na ginawa, dadagdag lang niya yun. No? So, kung naka 6 levels ka na, ayan, yung new na level mo is level 7. Tapos, sa taas naman ng roof beam, lalagyan naman natin siya ng roof apex. Okay, roof apex. So, ang gusto kong distance ng roof beam sa roof apex is 2,000, for example lang. Okay, so 2,000. Tapos, tatapat mo ulit dito.
Yan. Make sure na ang hidden line mo ay nandun sa taas. So, yun yung indication na doon papunta yung direction ng iyong level line. So, click natin dyan. Ayan, magkakaroon tayo na another level. Okay. So, napansin nyo, hindi tayo naka-check dito. So, hindi nagkakaroon ng plan view. Okay. Try naman natin naka-check si plan view. So, check si plan view. Okay. Tapos, dito sa offset naman, ilagay natin ay ilan ba yung NGL natin? Suppose ang NGL natin ay 200 lang. Ayan, 200. Kasi bungalow lang naman. Ayan, lagay natin. Dito naman, dapat pababa, no? Yung hidden line natin na blue, dapat nasa baba siya. So, ibig direction, pababa. So, click. Ayan. So, yun magiging NGL natin mamaya. So, napansin nyo, nung naka-check na yung ating create plan view, yung level 9 na yan, nagkaroon na siya dito. Okay? So, yun yung purpose nun. Tapos, yung plan view types, pagka kinlik natin, ayan. So, pagka naka-check lahat yan, kapag ka gumawa ka ng any level line, automatic, magkakaroon ka na ng ceiling plan, floor plan, and structural plan on that name or on that new level line. Okay? So, okay lang natin yan. Kasi yun talaga default. Dati pa na. Okay? So, bagong bagong feature to ng 2026, I think. Okay. Now, pagka okay na kayo sa mga nagawang bagong levels, mag-double escape na tayo para matapos ang ating level creation, level line creation. Now, again, tulad ng tinuro ko kanina, pwede mong palitan yung mga labels na ito using clicking first, one click, then click the name of the level. For example, ito, gusto ko siyang maging roof apex. Itong level 7, gusto kong gawing ceiling line. Itong level 9 naman, gusto ko siyang maging NGL. Ayan. So, ito, dahil meron siyang plan view dito, nagtatanong ulit siya kung gusto ko bang ipangalan ito into NGL lahat. Yes ko na lang muna, no? Para alam natin na ito ay NGL. Ayan. Okay, so ito yung mga level lines natin na gagamitin for bungalow lang muna. Okay. Ang maganda sa Revit is madaling i-edit, no? Itong mga level lines kapag ka nag-overlapping na sila. Tulad nito, nag-overlapping na to dito. So, paano mo siya i-edit? One way is select this level. Tapos, hanapin ninyo itong maliit na symbol na ito. Ayan. So, para siyang break line. Pero ang tawag dito ay elbow. Add elbow. Okay? So, pakihanap ito. Tapos, click mo siya. Magkakaroon siya ng elbow na. Okay? So, ito yung tinatawag na elbow. Tapos, syempre, kung overlapping pa din, paki-adjust. So, use these grips to drag until satisfied. Okay? Hanggang sa makaiwas na itong mga lines natin sa mga letters. Okay. So, pwede nating pwede natin tong uniform. Pwede mong ipantay. For example, itong sa TO foundation wall, nandito siya. Gusto ko ipantay dito. So, click. Ayan. Magkakaroon tayo ng snapping dito. Tapos, click. Ayan. Okay. Pwede nyong gawing ganyan or pwede nyong gawing ganito. Ayan. Basta, ang goal natin dito lagi is maging readable siya at maging uniform para neat siyang tingnan. Okay, itong NGL, ito patong na patong dito sa ground floor level. So adjust natin siya. So again, hanapin niyo itong elbow symbol, tapos select, then adjust pababa. Okay? So pwede mong i-adjust diyan hanggang sa maayos natin siya. So, dapat makikita itong label ng level. Tapos, yung pinaka-elevation natin dito sa baba. Okay, dapat kita siya. Okay, so, itong elevation naman ay editable din siya. Okay, so pag kinlik natin yung number, yan, pwede mo siyang i-edit. For example, gusto kong maging taas talaga nito is 3,200. Pwede siyang may i-adjust agad. So on and so forth. Okay. So, nagkaroon na tayo ng mga level lines na I think kompleto na ito. But, ito ay para sa south lang. Okay. Naayos natin siya for the south elevation.
let's check kung kamusta naman yung ibang mga views. For example, yung west. Ano itsura niya? Ayan, yung west view natin, ito ang naging itsura. Okay? So, ang gagawin natin dyan ay ayusin natin ito. Tapos, click ninyo no, yung isang level line lang. Then, pwede mo siyang i-adjust dito. Now, explain ko yung nakikita natin dito. No? Kapag ang pagkakaklik ninyo sa level, ang lumilitaw ay 3D. Okay? 3D. Ibig sabihin, pwede mo siyang i-move or i-stretch ng sabay-sabay and the same siya in all views. So, plan view man yan or level elevation view, I mean, section view or sa 3D, yan, pare-pareho sila ng location nitong level line. Pero pag kinlik mo yan, maging 2D, pag inayos mo yan dito, ito lang yung nagbabago sa view lang na ito. Pero sa ibang views, the same pa din siya kung ano yung naka-indicate sa 3D. Okay? So, ibalik muna natin dito. Ang pagkakaiba ng 2D sa 3D, mas maliit yung dot niya, yung blue na dot, kaysa sa, ito, pag ganito yung nakikita nyo, it means 3D na grip siya na para sa level line. So, ibalik ko lang muna ito dito para same sila ng 3D. Ayan. So, dinemonstrate ko lang na pwede mo siyang i-adjust ng gano'n ng sabay-sabay. Kapag naka-snap siya sa isa't isa, sabay-sabay silang nababago. Okay? Pero, once na tinanggal mo yung kanyang lock, for example, this, tingnan natin ano mangyayari. Oops, hindi ko pa natanggal ang lock. Ayan, pag natanggal mo yung lock, ayan, nababago mo siya. And, inside the 3D view pa din. Okay, sa 3D siya nag-a-apply. Pero balik ko dito, okay, pagka ginawa ko naman siyang 2D, yan, isolated pa din siya. So, pwede mong gawin is, gawin mong 2D lahat ito para sabay-sabay sila. Again, gagamitin mo lang yung 2D kung sa specific view mo lang gustong baguhin yung location nito mga level lines. Ayusin natin to, no? Ito lang pagkakaayos natin sa kabila. So, itong ceiling line, bababa ko to. Lagay ko dyan. Dito. Okay, tapos si NGL, baba natin. Yan, nakaganyan siya. Si top of foundation wall, adjust natin. Ayan, so medyo, ayun pala, pababa pa. So, pababa ulit. Ayan, kailangan hindi matatakpan yung mga ibang letters ng ibang levels. Ayan, so, naayos na natin itong west and south. Okay? Now, itong dilemma natin dito, eh, paano kung meron ka pang north, tas meron ka pang east? So, isa-isahin mo pa pala yan. Okay? Meron option si Revit, ang tawag ay propagate extents. Propagate extents. So, ano ginagawa nito? Kung ano yung pagkakaayos dito, kung nasaan yung mga elbows, nasaan yung location nitong mga levels natin, level lines, ipapareho niya sa katapat niyang view. So, ang south, katapat niyang view ay north. So, pag nag-propagate extents tayo, pwede mong i-apply sa north yung mga ginawa mo sa view na to. So, check na natin. Check. Okay. Tapos, okay. Let's check sa north kung ano nangyari. Ayun. So, naging pareho sila ng itsura. Kung ano yung pagkakaayos natin. Except sa... okay. Isa lang pala yung nagbago, no? So, gagawin natin pala. Yan. Select natin lahat to. Select. Tapos, propagate extents. Tapos, north. Okay. Okay. To emphasize, select muna lahat ng level, tapos propagate extents, tapos north. Yan. So, dapat pareho na sila. Ayan. Okay. So, pag isa lang ang ginamit pala kasi, yan, mag-propagate extents lang siya kapag isa lang yung sinelect mo. Isa lang yung gagayahin niya. So, gawin natin to for east, no? So, yung east ito, hindi pa nakaayos sa akin. So, yung west ang nakaayos.
So again, let's select all the level lines here on the west elevation, then propagate extents. Check elevation east. Okay. Let's check the east. Ayan. So gumagana na yung pag-aayos natin ng propagate extents. Okay, so ganun lang kadali no yung paggamit ng level. Pero again, levels are important to be organized first in creating a Revit project. Kasi diyan papatong lahat ng mga kailangan mong mga elements. O mamaya magagets ninyo kung ano yung purpose natin diyan, no? Another thing for levels is pwede mong palitan kung nasaan yung heads. Ito yung tawag. Yan, ito yung tawag na head. Tapos ito yung tail. Pag tail, wala siya yung head. Yun ang ibig sabihin nun. So, paano ba siya malalaman? Kung nasaan yung check, nandun yung head. Okay? Pag naka-uncheck, siya ay tail. So, uncheck natin to. Uncheck, magiging tail siya. Tapos check mo dito, magiging head siya. Okay? So, pwede natin tong palitan ng heads and tails, but hindi nalalilitaw dito yung mga checkbox. Ayan. Pwede mo nang gawin dito is mag-edit type ka. Tapos, dito sa symbol at end, yung 1, ayun, check mo. Tapos, yung 2, uncheck mo siya. So, apply. Okay. O, yun na. Nalipat lahat dito. Okay. Kaso, anong nangyari? Nawala yung arrangement natin ng elbow. Okay. So, pinakita ko lang naman ito sa inyo. Pwede nyong i-Control Z. Ayan, para mabalik siya sa ayos. Ayan. Okay, so pwede nyong gawin ganon para meron kayong choices. For example, ang template ng inyong firm ay dito sa kaliwa. Sa kaliwa nyo muna gawin, tapos doon nyo ayusin yung mga elbows niya. And tulad dito sa ginawa natin kanina, no? Pwede mong palitan itong extents niya if 3D or 2D siya. Pag in-adjust mo to, naka 3D, di lahat ng mga views, mahaba din yung mga tails sila. Pero pag naka 2D, dito lang sa view na ito, magiging applicable iyon. At nakita nyo, meron din dito lumilitaw na temporary dimension. So, pwede mo siyang baguhin dito, or kung kapisado mo naman yung levels, pwede naman dito kayo magbago. Okay, so many choices na para ma-edit natin to. Another thing is, maganda sana ma-adjust natin tong yung mga lettering. Ito yung roof apex, tapos yung number. Yan. Pwede natin siya baguhin. Ang technique dito, class lagi, kapag may gusto kayong baguhin na system family, or mga loadable family na ang gawa ay from template ng Revit, titingnan ninyo yung pangalan niya sa properties. Tapos ito, yan. Ano ba yung pangalan ng Revit family na yan? So, ang pangalan ng Revit family is level. Tapos, yung family type niya is 8mm head. Okay? O, bakit mahalaga yon? Kasi pwede mo siyang hanapin dito sa families. Okay. Ang level line ay isa sa mga annotation symbols. So, pwede natin siyang hanapin dito sa annotation symbols. Tapos, andito siya sa M level head. Yan. M level head circle plus. Yan. Ito yon. Yan. Pero, babaguhin natin siya using family editor. So, right-click here. Ito yung right-click mo. Yung right-click mo yung itong nasa taas niya. Yan. Tapos, edit. Yan, edit. Okay, so pagka-edit mo sa kanya, pwede mong select tong dalawang label na ito. Ayun, tag label sila. Tapos, edit type lang. Gawin natin with factor 0.85 para magkasya yung mga bagay-bagay dito. Ayan. Pag ayos na yung mga fonts na ito, pwede natin itong load into project and save. But, wag na natin ito i-save, no? Wag na ninyo i-save ito. So, binabago natin itong M_level head circle, Revit family, but hindi natin siya babaguhin sa mismong folder. So, no lang. Wag nating i-save changes. Pero, pagka tinanong ka kung babaguhin mo pati yung parameter, paki-select yung second, na yung yes with parameter changes. Yan. So, magbabago yan katulad ng nangyari dito sa akin. Naging mas payat na
yung mga letters natin. Ang purpose ko, kung mas mahaba yung ilalagay ninyo na name dito ng floor level, may ma-accommodate nyo siya dito. Okay? Tapos pati kung mas mahaba din yung mga numbers, pero madalang naman mangyari yon. Basta ang purpose natin dito, kaya na tayo na 0.85 na width factor para makarami tayo ng ng itatype. Okay? Another thing is, makikita nyo, iba-iba yung kulay ng mga level lines natin. Yung sa head niya, level head. Yan. Kapag naka-blue, ito ay merong nakagawa ng mga floor plans na view. Pag naka-black, wala pa siyang plan views. Okay, lang yung ibig sabihin yan. Okay? So, I think na-discuss ko na ng maayos kung ano yung mga pagkakaiba nitong mga levels, no? Yan. Next naman na gawin natin na datum ay yung grid. Okay, so gagawin lang natin yung grid, hindi mo siya magagawa dito ng maayos sa elevation views. Mas maganda, gumawa ka sa plan views. Okay, so punta kayo dito sa ating pwedeng sheet 00 or sheet number 1, kahit alin dyan. Tapos buksan ko lang yung floor plan na ginawa natin last time. Okay, make sure na wala kayong ibang laman nito. Kasi i-delete din naman natin, no? Kasi nga, i-prepare na natin yung ating template para kapag gumawa tayo ng bungalow, floor plan, nakaayos na lahat. So, delete ko muna to lahat. Okay? Tapos, gagawa tayo ng mga grid lines. So, naipakita ko kanina saan makikita yung grid line. Ito yon. Pero, mas gusto natin na tayo ay maggagamit ng GR shortcut key. So, GR. Okay. Ang paggawa ng grid, pati sa level line din pala, no? Nag-i-start ka muna sa first click is your tail. Tapos, second click is your head. Ayan. Okay. So, first click is the tail. Second click is the head. Escape muna tayo. Double escape para matapos yung command. Discuss muna natin yung anatomy ng isang grid line. So, pag kinlik natin yung grid line, may makikita kayo dito na grid bubble, tapos yung mismong grid line. Tapos, katulad din siya ng level line. May makikita din kayo dito na elbow. So, pag kinlik natin yung elbow, ayan, adjustable din siya. Okay, so ang purpose kapag medyo dikit-dikit na yung mga lines natin, grid lines natin, lalo na kung malaki na yung scale, pwede mo siyang ayusin, baguhin. No? Ayan. Tapos, same din, kung ito ay naka 3D, pag ina-adjust mo to, makikita siya sa lahat ng mga views. Pero kung naka 2D, mas liit yung kanyang grip, sabihin, nababago mo lang yung kanyang stretch, kaya yung pag-a-adjust mo sa specific view lang na ito. So, balik ko lang muna dito sa 3D para pareho sila ng presto. Okay? So, same dito sa baba. Yun din yung purpose niya. Tapos, tulad din sa level line, yung mga bubbles niya ay may indication na check. So, pwede mong i-hide dito, tapos dito mo lagay. Oops, nawala. Yan. Dito mo ilagay. Or, pwede yung pareho sila. Or parehong wala. So, ano man yung trip mo. Pero, syempre, kadalasan ang bubble natin na dito sa taas. Okay, ang gusto ko, yung letters natin nasa taas, yung numbers nasa kaliwa. Okay, so ganun yung template natin, parang ginawa lang sa CAD-A. So, gawin natin, itong 2, select natin yan, tapos gawin mo lang siyang capital letter A. Capital letter A. Okay, ganyan lang. Okay. Tapos, tayo ay mag-GR again. Makikita nyo dito, pag nag-GR, meron tayong iba't ibang mga paraan para lagyan siya. So, pwede ka mag-arc or pwede ka mag-pick line. Pick line, usually ginagamit kapag meron ka ng AutoCAD file, tapos in-import mo, tapos babakatin mo na lang siya. So, click ka na lang, no, ng mga pick lines. Magiging grid line na siya. Sige, gamitin natin si pick line. Tapos, gamitin natin sa offset. Suppose na ang ating distance ng columns is tig-5 meters. Yan. Tig-5 meters. So, kung tig-5 meters siya, 3 grid line columns tayo. So, 5,000.
Tapos, select natin dito. So, tulad ng principle natin kanina sa level line, kapag may nakikita kang preview, yan yung hidden line na blue, it means dyan yung direction ng pagkokopyahan mo. So, satisfied ako, napakanan siya, click ko na. Ayan. So, napansin niyo, pagka-click ko, automatic yung A, sinundan siya ng letter B. Pag kinlik ko ulit sa letter B, automatic letter C naman yung susunod niya. Okay. So, nakatatlo tayo dito. So, satisfied na ako dyan. Double click ako ng escape. Ayan. Double click escape. So, ano ba ang kagandahan din dito sa Revit kapag gumagawa ka ng 3D? Ayan, meron ka ng mga dimensions. Ayan. Nakaayos na siya. Tapos kung nakalock din ito, ayan, kung nakalock yan, pag ginalaw ko to, lahat yan nag-a-adjust siya. Adjustable. Same dito sa baba. Okay? Tapos itong grid, tulad ng level line din, pwede mo siyang i-adjust or i-edit. Ayan. So again, pwede mong palitan yung kanyang ends. Ayan. Okay? Tapos pwede mo din siyang palitan ng kulay kung gusto mo. Ayan. Palitan ng symbol, so on and so forth. So this is intuitive naman. So pwedeng aralin na lang ninyo ng sarili niyo kung ano yung ginagawa ng mga ito. Kasi usually, yung tinuturo ko ngayon, ito lang naman yung mga binabago natin. Okay. O, kulang pa tayo ng numbers. So, mag-GR tayo. So, GR, again, let's start with the tail, then the head. Automatic, naging letter D siya, no? Pero, hindi natin siya gagawing letter. Gusto ko siya ay number. So, 1. Tapos, GR again, pick line, tapos, 5,000 pa din. Tama. 5. Ay, sorry. Mali. 5,000. 5,000. Ito palang letter C. Isa pang 5,000. Tama. 5 meters, 10, 15. Tama. Dapat pa ganun. Yan. Kasi naging 4 tuloy siya. Palitan ko lang to. Yan. Tapos, kinulang ito ng line. Adjust ko lang pag ganito. Ayan. Tapos, adjust ko na din itong mga elevation tags natin. Papunta dito. Ayan. Tapos, ito din, adjust ko din pababa. Ayan. So, naka-prepare na. Nakalatag na itong mga to. Ayan. Ayan. Napansin nyo, no? Meron din siyang propagate extends. Para kung sakali, yung mga floor plan natin, no, gusto mong, kung ka dito, gumawa ka ng any elbows, no, adjustments mo dito sa 3D extents niya, binago mo siya, gusto mong i-apply sa another view, propagate extends lang din ang solution doon. Okay, so pakitandaan na lang yan. If okay na kayo sa lahat ng placement ng grids, select all these, either mag-cross-select ka or select one, tapos SA. Ayan. Select all instance. Tapos, pin natin siya. PN for pin. Purpose, para kapag ka aksidenteng nagalaw, hindi mo siya magagalaw. Ayan. Or, kapag kinlik mo dito, naka-X dapat to. Ayan, X. Hindi mo na masaselect ngayon yung grids mo talaga. Iwas accident edit or accident drag and drop. Ayan, yung mangyayari doon. Pero sa akin muna, buksan ko muna ito. No? Buksan ko muna si select pinned elements. Tapos, save project natin to. Pero, save as dapat. No? Ayan, file. Tapos, save as. Save as lecture 5 or lecture 6. Depende sa kung anong section ka. At syempre, kapag may grid lines tayo, dapat meron tayong nakalagay ng mga dimensions. So, mag-DI tayo for dimension. Tapos, lagyan na ng dimension lahat nitong mga pagitan ng mga grid lines natin. Okay, so ang purpose ito para si contractor, di na niya hanapin kung ano yung sukat ng bawat grid openings or clear width nila or center to center width. So, nakikita na agad nila yung dimensions. Okay, tapos, pwede natin silang i-lock, lock,
para kung sakali mang magalaw mo sila, yan, same pa din ang magiging sukat, 5,000 pa din. Unpin lang natin to mga to para magets niyo yung point na to. So, UP for unpin. Ayan. So, napansin niya pag kinlik ko yung letter D, lahat sila naka-lock. So, pagka kung sakali mang magalaw ko, ayan lahat sila gumagalaw. But, 5,000 pa din yung pagitan nilang mga clear reads. Control Z ko lang. Ano ba mangyayari kung naka-unlock yung kahit isa lang dito? So, unlock ko to, no? So, pag ginalaw ko tong D, ayan, nagbabago na yung kanyang sukat. Ayan. Again, Control Z, tapos, Control Z ulit para nakalock siya. Ayan, pagka nakalock siya, ayan ang nangyayari. Okay, so kina-Control Z ko lang para mabalik siya sa dati. Hindi ko na kailangan ulit-ulitin yan. Okay, basta meron tayong dimensions dito, good sa tayo dyan. Okay, tapos, after ng checking ng dimension, kung okay na sila, ibalik lang natin to sa pinned state, no? So, mag-PN tayo. Ayan, para nakapin sila lahat. Hindi natin siya ma-accidenteng magagalaw. Now, tinanin nyo yung inyong mga elevation. For example, magsa-south elevation ako. Ayan, automatic, nagkaroon na din siya ng grid line dito. Okay, kaya siya ng grid line. So, kumbaga, automated na lahat kapag gumagawa ka sa Revit. Ayan. Okay, so, konting tip lang dito, no? Kapag ang grid natin ay nasa mas lower sa level line, hindi siya makikita sa floor plan na yon. For example, ground floor level, buksan natin. So, ngayon, kita natin tong mag-grids, no? Pero kung for example, i-unpin ko ulit tong isa. Unpin. Tapos itong C, nailagay ko siya below, way below nitong ground floor level. Ano kaya mangyayari? Way below. Ayan. So, mawawala siya dito sa floor plan. Okay? Pero kung iangat ko siya, more than ground floor level, ayan, mas mataas higher than ground floor level, lilitaw na ulit siya. Okay? So, paki-take note yung ganong behavior ng grid na kapag mas mababa siya sa intended na plan level, yan, hindi siya lilitaw. Okay, so dapat makikita siya dyan. So, PN again for pin. Para malak na natin siya. Also, let's try changing the radius of these bubble heads. So, medyo malaki kasi siya actually. So, para mabago natin to, gagamitin natin ulit si Project Browser. Then, under ng families at under ng annotation symbols, hanapin natin itong M grid head circle. M grid head circle. So, kanina, nag-edit family tayo, pero this time, ang i-edit lang natin yung kanyang properties. So, paki-expand itong M grid head circle. I-click natin itong nasa baba niya, yung expanded na M grid head circle. Right-click, tapos type properties. Pag type properties, mapupunta ka dito sa dialog box na ito. May makikita kayo dito, radius 6.5. For example, ang gusto kong sukat ay 5 lang. 5. Tapos, apply. Sige, apply. Tapos, okay. Ayan, no? So, mas maliit na siya. Mas kapareho na niya yung ginawa natin sa AutoCAD last sem. Okay. So, ganun lang kasimple yung paggamit dito sa grid. Hopefully, na-gets niyo agad. At mabilis kayo makagawa ng grid lines. Para ito yung magiging basis natin. So, again, don't forget, ito yung mga nauna muna. Level lines muna, tapos yung grid lines. Tapos, ayusin natin to ng bahagya. So, ito, select ko lang to dito, tapos igigitna ko siya. So, same dito sa taas. Medyo gitna natin. Tapos, ito, saka ito. Yan, gitna din natin to. Escape. Dito. Escape. Tapos double click sa labas. Tapos adjust lang natin dito. Ayan.
one click, tapos, sorry, click dito sa ground floor level, tapos adjust ko lang pandito sa baba. Ayan, so para naka-ready na tayo para sa next na mga topic. So again, Control S for save. Make sure na ito ay either lecture 5 or lecture 6.